Okay mga Diaz, ito na yung part 2 ng ating video about sa CT125 na badya. Kung paano mag-top barrel, paano natin siya i-symbol. So dito mga Diaz, niliya ko lang yung counting gas niya. Sa sunod mga Diaz, sa palitan lang ito na mayari. So ito lang yung muna yung sa budget niya, sa piston at ring. So yan, nalinisan na natin ito at i-symbol na natin. So bali ito mga Diaz, ito na yung part 2 ng ating video. So dito sa cam niya mga Diaz, ito yung palatandaan niya. So dapat itutok nyo yan sa merong guide below. Ayan. So itong guide na to, dapat nakatutok yan dyan, hindi sa nakasentro. So dito nag-grind na natin yung kanyang valvula at napalitan na natin yung kanyang intake na valvula. So dito kasi matulis na. Ayan. So siguradong singaw ito kapag ito na yung sitwasyon ng kanyang intake valve. Ayan. So kailangan na nating palitan yan. At nagpalitan rin tayo ng valve seal na bago. So hindi natin napakita kanina. So ayan mga Diaz, at i-assemble na natin ito dito. Ayan. Umpisa na natin. Ayan, umpisa na natin. Ito yung kanyang piston at may kasama ng ring. Standard. So ito yung mamaya ipakita ko sa inyo kung yung ano yung tamang posisyon ng piston. Yun yung kanyang ring lock. So dito nalinisan na natin ito. Ayan. Yung kanyang mga pisa. So dito may Diaz, kapag wala kayo mabili na base gasket, pang Roser 135. So dito, nakapitan natin yung ring. So siguro may mga video ako nito, paano yung tamang pagkabit ng rings. So yan yung posisyon ng pagkabit. Ito yung sa bandang exhaust. Ayan. Bandang exhaust ito. At dito yung sa kanyang magpi-face sa intake. Ayan. So yan yung position niya doon paglagay. Lagyan natin yung lock dito sa pin ng piston. Ayan, lagay muna natin. Ayan, bago na natin ikabit ito sa piston, itong kanyang cylinder block, lagyan natin ng oil. So para madali lang siya ipasok. Ayan. So dapat alalayan natin. Huwag natin kursahin, baka masira yung rings. Ayan, alalay lang. So lagay muna natin ito kanyang cylinder block. Ayan, pagkatapos na natin makabit ang cylinder block, ilagay na natin yung kanyang roller guide sa timing chain. So ganito yung posisyon ng paglagay. Ayan. So pagpasensyahan nyo mga Diaz sa magulo yung ating pag-video kasi wala tayong taga-video. Head strap lang yung ating cellphone. So nasa ulo natin. Naka-clip. Ayan. So lagay muna natin ito at alalayan naman natin yung kanyang timing chain. Lagay natin itong T-rings. So para hindi makalas sa bandang ilalim. Dito mga Diaz, makikita nyo itong sign na to, dapat dyan nakatutok sa exhaust, yung parang triangle. So dito ikabit na natin yung kanyang head. At dito mga Diaz, yung kanyang cylinder head gasket, nilagyan ko ng mighty gasket. So kapag bago ito mga Diaz, huwag nyo na lagyan. Pero kapag luma na, lagyan nyo kaunti. So huwag nyo masyadong damihan para hindi babara sa oil basket. So dito, kapag bago, hindi na kayo lalagay ng mighty gasket. Pero kapag luma na, pangalawa nyo na sa ikabit, pinin nyo nang lagyan ng mighty gasket para hindi naman sa magtatagas. Ayan. So kabit na natin itong kanyang cylinder head gasket. Huwag nyo rin kalimutan ilagay yung kanyang dawin. So bali dalawa yan dito sa kanyang cylinder head. Ayan. At pagkatapos ikabit na natin yung kanyang cylinder head. Ayan. So dandahan nila natin dito. So dapat alalay lang. Ayan, pag may kapitan natin mga Diaz yung kanyang cylinder head, so lagyan naman natin ito ng stopper para hindi naman kalas yung kanyang timing chain. So alalay lagi sa kanyang timing chain. Ayan. So next naman natin, ilagay na natin yung dalawang bolt at yung kanyang stud bolt snapper.
next natin lagay itong 2 bolt dito sa bandang gilid. Ayan, lagay natin. At pagkatapos mga Diyas, higpitan natin. So wag lang masyadong mahigpit kasi unahin natin yung 4 na stud bolts sa paghigpit, yung kanyang studs. Yan, pagkatapos natin yung 2 bolt dito, saka na natin sa higpitan. Kapag matapos natin higpitan sa 4 na malaking stud bolts. Ayan, so lagyan na natin mamaya yung sa kanyang sprocket cap. So higpitan natin itong isa. Ayan. Next natin ilagay itong kanyang bushing. So bago nyo ilagay yung sprocket cam, lagay nyo muna yung bushing dito sa kanyang cam. Ayan. So tanggalin natin muna yung T-rings. So paglagay nyo ng bushing mga Diyas, dito mga Diyas, dapat naka-top 10 center na siya. Kung ano yung pagpaklas nyo, ganun rin dapat sa pagbalik nyo. Dapat naka-top 10 center. So pakita ko sa inyo mamaya yung tamang top 10 center ng City 125 Badja. So kabit ko lang ito at ipakita ko sa inyo. Ayan, pagkatapos natin malagay yung kanyang sa sprocket cam, so i-adjust muna natin ito para malagay natin. So hanapin muna natin yung bolt niya dito. So ito yung 2. So kabit natin. Ayan, pagkatapos natin malagay yung sa tensioner mga Diyas, i-release na natin. So sa pag-adjust ng tensioner, dapat huwag masyadong mahigpit para hindi mababatak yung timing chain. Dapat medyo magalaw nyo siya. So dapat tatimingan nyo yung pag-adjust. So ito, goods nito. Ayan. Tapos lagay na natin itong takip niya dito na bolt na 10 mm at higpitan natin. At pagkatapos mga Diyas, higpitan na natin yung sa bolt dito sa sprocket cam. So wag masyadong mahigpit, baka mapuputol. So tamang-tama lang sa paghigpit natin. Ayan. At pagkatapos nyan mga Diyas, itatap din nyo sa ulit kapag nagalaw nyo siya. Ayan. So pwede nyo siyang ikot-ikotin. So pakita ko sa inyo mamaya yung guide nya. At dito, kasi walang guide sa bandang magneto, dito kayo titingin sa kanyang spark plug. Tanggalin nyo lang yung spark plug at kapain nyo yung piston nya kung nasa ibabaw na. Ayan. So goods nito mga Diyas. At i-check nyo rin yung sa kanyang valve clearance kung okay siya. Kung maluwag, i-adjust nyo lang. Ayan. So ganito lang magkabit, mag-top overhaul dito sa City 125 Badja. So balik na natin yung kanyang mga takip at paanda rin na natin mamaya. So ito yung mga takip niya. So dito mga Diyas, kung kayo mag-adjust ng kanyang tappet screw, pwede kayong gagamit ng pillar gauge. So pero kapag kabisado nyo na, kapain nyo lang siya. Pero kung first time mo pa lang, gagamitan mo lang ng pillar gauge. So may mga adjustment yan. So, at ikutin natin, dapat sa pag itatap natin siya ulit, okay pa rin siya yung inyong valve clearance. So dito, okay na ito. So pagkita ko sa inyo yung timing niya. Pagkatapos yan mga Diyas, ay double check nyo. Ito yung letter 10 nya, nakatap. At itong 2 guhit nito, dapat nakalibel sa labi ng inyong head. So na-adjust natin yung kanyang valve clearance. So ulit-ulitin nyo lang yung proseso. At dito, dapat okay yung tension ng inyong tensioner. So ganun lang kadali mga Diyas kung paano mag-assemble. So hindi na natin pinakita yung pagbalik ng tangke at upuan at yung carburetor. So ito yung pinalitan ko sa kanya. Ito yung piston at may dala ng ring. So yung valve seal pinalitan na rin natin. So ito yung sa valvulan niya kanina na pinalitan natin. So ito yung piston na gasgas. So susunod palitan niya lang daw ng block. So siguro baka kakapusa sa budget. So panda rin na natin. Luksan natin ito para makita natin kung akyat yung oil. Panda rin natin. Ayan mga Diyas, agad sumakyat yung kanyang oil. So patayin na natin at balik natin yung tambutso. So ayan, goods na siya at kita natin na sumakyat na yung kanyang oil. So goods nito. Shout out kay Joke.
bili gamay tapos soya. Tapos soya, bili pa ni gamay oil. Ayun mga Diaz, goods na ito kanyang motor, mga 2 days o 3 days bago ito mawala yung oil dito sa kanyang tabutso. So yan, hanggang dito na ating video about dito sa City 125 na Badja. Ayan. So goods nito at sa sunod palitan na lang ng lock. So yan, hanggang dito na ating video. Peace out.